Bible study natin for this year. Ngayon po yung last Bible study natin for this year na po. May natutunan po ba kayo? Amen. Totoo yan ha. May natatandaan kayo talaga. Magtatanong kasi ako. Nagre-review ako. Sabi niyo, amen ha, di ba? Kung may natatandaan po kayo, ilang churches sa Asia Minor ang hindi nakatanggap ng review mula sa Lord? Taas ang kamay. Nasaan na? Sabi niyo meron. Ilan? Ang tanong ko, ilan? Mary. Seven? Hindi tumanggap. Yung hindi nakatanggap ng review mula sa Lord. Isa. Mali. Anong church yun? Yung isa na yun, ano? Kala ko ba may natutunan kayo? Ilan? Teachers? Dalawa. Anong churches? Ano? Pagsak lahat ulitin natin lahat ang lesson natin ngayon. Ano na yan? Nasa loob. Nasa notebook, buti pa yung notebook, alam nila. Yan po yun eh. Bakit po tinuro sa atin yun? Kasi meron pong gusto ng Lord na matutunan po natin eh, pero wala yata. Kaya hindi ako effective, kaya hindi na po ako magtuturo next year. Lalo kayo natutunan eh. Diba? So, Smyrna and Philadelphia. Dalawang hindi nakatanggap talaga ng review. Lalong-lalo na ang Philadelphia. Ang Smyrna, medyo may takot pa sila, kaya ang sabi ng Lord last year, bigtamin sila ng pananampalataya. Pag-intay pa sila. Yung pananampalataya. Yung Philadelphia, ang pinaka talagang walang natanggap na kahit negative po. Yun po. Ano naman daw po? Bakit kaya sila walang natanggap na review? Kasi yung sinabi ni Sister Marina, sumunod sila. Naging faithful sila. Despite na mayroong mga persecution sa kanila, hindi sila nakipag-compromise, hindi sila naging adulterous, hindi sila naging lukewarm. Yun po yung mga ayaw ng Lord sa ibang churches eh. Hindi sila dead church, talagang buhay sila. In spite na may persecution. Diba sabi nga nila, mahirap sila, pero nung sabi ng Lord, mayaman. Bakit po? Spiritual kasi sila. So yun po, ayun dapat yung natandaan po natin ng mga pinag-aralan po natin. Po, yun kaya minahal nila ang Lord, sinamba nila at pinaglingkuran kahit dumadaan sila sa persecution. Dumaan sila sa kahirapan kasi hindi talaga sila makabili dahil na pinagkaisahan sila eh. Dahil ayaw nilang sumamba doon sa Diyos-Diyosan po. Ha? So ano naman daw po yung nung ibaba yung power, kakaturo pala natin, no? Ibaba yung power ng Holy Spirit, ano yung ginawa nila? Ng mga early church. Nag-share sila talaga. Right there and then, diba, si Peter, nag-share talaga, tumapang, biglang ilang kaluluwa ang naligtas that day? 3,000. Ganun po ang gusto ng Lord. Kaya nga po, ano po tayo ngayon, matcha-challenge, kung yung hindi nga natin natandaan yung lesson, paano pa tayo mag-challenge na maglingkod sa Lord? Dapat yun po yung nagpupush sa atin. Dahil pag hindi ka sumunod, nakita natin yung mga parusa eh. Ano yung ayaw ng Lord eh. Di ko ba? Pero pag sumunod, ano daw yung mga gantimpala? So quarter 3 natin pinag-aralan, lahat ng pagpapala sa profession natin, sa household natin. Di po ba? Yun po yung pinag-aralan natin. Higit sa lahat, yung banal na espiritu na binigay sa atin.
na siya mag-empower sa atin, mag-infill sa atin, magpo-convict sa atin, magbibigay ng apoy. Para saan yung apoy? Para sunugin tayo. Para saan? Mag-apoy yung pananampalataya number 1. At pag-share, paglilingkod. Dahil kailangan po natin talagang maglingkod sa Lord. So, ang tanong na topic natin ay, basahin nyo nga po lahat. Maglilingkod. Kayo po ang makakasagot. Walang kalapitan. Kailangan kalapitin nyo sarili nyo. Maglilingkod na ako. Isa-isa po ang tanong sa atin, hindi yung katabi natin, yung ating kakalabitin na maglingkod. O ba? Tulad dapat tayo ni Joshua. Anong sabi sa Joshua 24:15b? Ti Edna, ikaw yun. Saan na? Joshua 1, Joshua 24:15. O, ikaw na. Sige na. Nasaan ka? Joshua 24:15b, ngunit para sa akin ay sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. And yun po, ayan, talaga napatunayan niya na Dalapos family na talagang lahat sila naglilingkod. Diba? Halos lahat sila naglilingkod. Para sa kanilang pamilya, decided si Joshua na kaya kung hindi kayo maglilingkod, basta kami maglilingkod. Kaya nga sabi ko, walang kalabitan. Kung hindi siya maglingkod, di ka rin maglilingkod. Dapat, sabi nga niya, kung ayaw niyo, sige, pumili na kayo kung sinong paglilingkuran niyo, basta ako maglilingkod ako sa Diyos. So, ganun po dapat. Nandun po yung natin, yung willingness natin. Po, kagaya, sabi ka, mag-i-stop ang Bible study. Mag-i-stop din po ba tayo? Ang Sunday po, hindi po yan mag-i-stop. So, dire-diretso po yan. Wala pong stop sa pag-Sunday. Bible study lang po, hindi sa kami magpapahinga, kundi gagawa na naman ng panibagong lesson for next year. Yan po yung gagawin po natin. No? Hindi kami magpapahinga, hindi kami magpapasarap. Kaya yung babakasyon, as in. Yan po. Kaya dapat nandun po yung willing pa rin tayo konti na magpatuloy, sumunod, magpatuloy, maglingkod, lalo na ang workers. Baka sinasabi mo lang worker ka, pero kami naman naglilingkod. Eh, anong klaseng worker yun? Ano ba yung work? Ano yung work? Trabaho. Worker ka, ano dapat? Gumagawa ka. Yes. At gumagawa po tayo. Amen po ba? Hanggang dumating ang Lord, wala pong expiry date ang paglilingkod. Kahit po talaga, siguro na lang kung hindi ka na talaga makatayo. Pahintulot na ng Lord na talagang hindi ka na pwede for example, ako, hindi na talaga ba, pahintulot ng Lord na makapagturo, syempre, hihiga na lang. Wala na, yun na yun. Pero hanggat kaya, dapat naglilingkod po tayo. Tumitigil po ba ang Diyos sa pagpapala? O, bakit tayo tumitigil? Di po ba? So, yun din niya hinahanap ng Lord sa atin. In return, ano po yung ginagawa natin? So, bakit nga ba tayo dapat sumunod at dapat mag-serve sa Lord? Why should we follow and serve the Lord? Dalawa lang po yan. Ano daw po? Those knowledge. Siya po ba ang Diyos natin? Siya po ba yung Lord natin? So, ano po ang tawag sa atin? Servant, worker. So, dapat, nagsiserve. Di po ba? Dapat kilala po natin, siya yung Panginoon ko eh. Pag sinabi mong Panginoon ko, servant ka. Amen? O ang servant, naglilingkod. Kung saan nandun ang Panginoon mo or ang boss mo, nandun ka din. Di ba? Sabi nga ni Sister Marina, kahit nasa mundo, kailan nandun yung boss niya, kailangan niya pumunta doon. Kasi nandun yung boss niya. So, ganun din po tayo. Nasaan ba ang Diyos? Ating nasa gawain. Kaya dapat, nasa gawain po tayo palagi. Ang gawain, dapat nandun po tayo. Amen po ba? Amen. Yun po. Dapat ganun po.
Dahil siya nga po yung Panginoon natin, i-acknowledge po natin yun sa pamamagitan ng pagsunod at paglilingkod. Hindi pwede sabihin na, oh, Panginoon ko siya, pero wala kang mga ginagawa. Eh, servant ka nga, hindi po ba? So, dapat naglilingkod po tayo, always acknowledge that He is our Creator, our Redeemer, our Master. Nandun yung Master, di ba? Siya yung makapangyarihang Diyos na dapat nating sundin at paglingkuran. Sabi sa awit 95, 1-3. 5, verse 1. Hindi kayo, magsiawit kayo. Magsiawit tayo ng may kagalakan, sigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato, na ating bato at kanlungan tagapagligtas. Lumapit tayo sa kanyang sasasalamat at nasirin natin sa awit ng Verse 3. Dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, makapangyarihan hari sa lahat ng mga Amen. Siya yung powerful, the Almighty God na dapat kinikilala natin. Kapag kinikilala natin, dapat pinaglilingkuran po natin. Dapat lang natin siyang sundin, paglingkuran, dahil siya nga po yung master natin. Amen po ba? And number 2, ay, basahin muna natin ang 1:12-26. Finish? Jan, ito si Excuse me. It's finished? 1:12-26. Ang sino mang gustong maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At kung nasaan ako, naroon din dapat siya. Ang sino mang naglilingkod sa akin ay pararangalan ng Ama. Amen. So yun po yung maganda, di ba? Pag naglilingkod daw tayo, anong gagawin ng Diyos na ating Ama? Para kaya kung yung patulad na sinabi ko, kung nasaan siya, kung nasaan ang gawain niya, dapat nandun po tayo. Dapat sumusunod po tayo. Dapat na pinapasalamatan natin lagi kung nasaan ang ating Panginoon, dapat nandun ang servant. At ano man yung ipinapagawa sa atin ng Lord, dapat ginagawa po natin. O wala lang kung ano lang yung gusto natin gawin, yun ang ginagawa natin. So, yun, dapat po ano yung utos ng Lord na gagawa po natin. Bilang pagkilala natin na siya yung ating Panginoon. Amen po pa. Then, number 2, ano pa daw po? Bakit tayo dapat na naglilingkod? Dapat sumusunod, naglilingkod, to be able to thank God for everything. So, diba, narinig natin yung mga patotoo. Although tatlo lang yung narinig natin, pero siksik naman po yung patotoo nila. Dito ba? Na talaga nakita natin kung paano kumilos ang Diyos sa kanila. At alam ko sa atin din. Hindi kayo mananatili dito kung di tumutugon ng Lord. Amen? Kita nagpapatuloy kasi nararanasan natin kabutihan ng Diyos. Hindi ko ba? Kaya dapat pasalamatan po natin yun. Isang paraan ng pagpapasalamat ay yung pagsunod at paglilingkod po. Okay. Gusto mo, hindi naman natin pwede talagang nandyan ang Lord para sabihin natin na paglilingkuran. Yun po yung sa church po natin, dito sa Bible study. Kaya patulad ni Sister Edith na nakapagdala ng mga kaluluwa para sa Lord, dapat ganyan po tayong lahat. Amen po. Nasa ganun po, dumating na ang Lord. Dahil natin sinasabi yun eh. Lahat na po, ano po yung meron tayo, galing lahat siyang sa Lord. Kaya dapat lang na nagpapasalamat po tayo. Paano natin pinapakita? Sa paglilingkod. Diba? Yung magkaroon tayo ng gratitude sa ating Panginoon. Hindi tayo worthy sa ano man yung meron tayo eh. Diba? Yung pinag-aralan natin, yung grace lang din ang Lord. Karapat dapat ka ba doon sa grace ng Lord? Hindi. Dahil makasalanan nga po tayo, di ba? Wala man tayong ginawa para tayong maligtas eh. Ang Lord ang may ginawa. Ano yung ginawa niya? Okay, maybe. Di po ba? Kaya yun lang po yung magaganti natin sa Panginoon eh. Yung tayo ay maglingkod ng may kasalanan. Nagpapasalamat na kaya naglilingkod. Sabi sa unang Thessalonica 5:8, 1 Thessalonians 5:8, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo at
para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Yun daw po yung dapat, di ba? Na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Hindi lang po kung maganda ang panahon. Hindi lang yung kung may pagpapalang laging nasa harapan natin. Kaya kung minsan talagang nawawalan tayo ng pagpapala eh. Diba? Talagang kung minsan tinitingnan ng Panginoon kung ano gagawin natin kung hindi na tayo pagpapalain. Pagpapatuloy pa ba tayo? Sisisihin na ba natin ang Lord? Hindi po. Doon tayo nasusubukan ng Panginoon. Meron o wala, thank you, Lord. Ito po yung gusto ng Panginoon. Show how thankful and grateful we are for everything He has done for us. Sabi ko nga, hindi lang yung kailan may or at all times, in season or out of season. Di po ba? Hindi yung pag may bahan na, konting ulan lang, ang bulak, ay, huwag mo lang magkatid. Mababasa yung payong ko eh. Di ba ba? Malmal pa ayaw kung mababasa pag bumabasa ko. Di ba ba? So yun po, doon tayo sinusubukan ng Lord eh. Alam niyo po ba na every time, kami yung mga teacher, nararanasan po namin, every time na magtuturo kami, umaga pa lang may sakit na kami. Di ba? Sakit ng ulo, kung ano-anong sakit yan, mararamdaman namin yan. Pero, hindi ko na nanalo ang kaano. Yun po ang gusto ng Panginoon. Paglaban natin siya, kaya nakakatayo po kami. Kala niyo, malakas kami nakatayo. Kala niyo, wala kami nararamdaman. Pero gusto po namin, maipakita yung lakas na mula sa Lord. Kasi kung yung lakas ko, halimbawa ako, wala na akong lakas talaga. Pero ang Lord ang tumatayo. Siya yung nagbibigay ng lakas. Amen. Po, kaya po nagpapatuloy ang Lord. Dapat siya yung napaparangalan po natin in season or out of season. Pakita po natin na worthy ako sa ginagawa ng Lord sa akin. Kumbaga hindi nasasayang yung ginagawa ng Lord sa akin. Pinagpapala ako ng Lord, aanin ko itong lakas na to, hindi ko ba ito ipapagamit sa Diyos? Amen po. Dapat ganun po, pakita po natin. Hindi po yung masayang, hindi nasasayang, hindi magsisisi ang Lord. Bakit ko ba ito pinapalakas? Hindi naman ginagamit sa akin. Bakit ko ba ito pinagpapala? Ayaw naman maglingkod. Di ba ba? Ayaw natin marinig kaya kapag harap natin sa Lord, di ba? Well done kaya? Or hindi kita kilala? Yun po yung pinakamasakit doon. Sabihin ng Lord na hindi tayo kilala. Po? Kaya po, napakasarap po kung tayo po ay nakakapaglingkod sa Panginoon. Ganun po dapat. Sabi sa awit 75 verse 1. Awit 75 verse 1. Salamat o Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan. Kami tumatawag upang tumitain sa lahat ng oras sa mga tumatawag. Diba? Sabi ka, pagka tayo po ay nagkatrabaho, sobrang natin pasalamat sa nag-recommend, na para tayo makakasok. Tapos sa Diyos, tayo papasalamat. Diba? Yun po, yung bawas, Sister Susan, may nagawang favor sa akin. Sobrang nila akong hindi na pasalamat kung ano yung magagawa ko. Paglingkuran siya, gagawin ko yan. Ganun din po dapat tayo sa Diyos. Higit sa Diyos po natin. Amen po? So, ano ba yung kahangaan? Tulad nga, sabi ko, ano yung kahangaan ginawa ng Lord sa atin na dapat natin laging naaalala para sumunod tayo at maglingkod sa Kanya? Yun po yung napatay siya para tayo sa magkaroon ng kaligtasan. Yun yung dapat ba natin siya pasalamatan, paglingkuran, sabi sa Matthew 20:28. Matthew 20 verse 28. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Amen. O diba? Bilang Diyos, ginawa niya, nagkatawang tao siya. Pagdating niya dito sa lupa, nagpasilbi ba siya? Hindi. Ano ginawa niya? Siya ang nag-serve. Siya yung nagsilbi sa tao. Para lang po para maligtas lang po. Kaya dapat karapat, dapat lang po siya talaga na
nasundin natin, pasalamatan natin, at paglingkuran po natin to show how grateful and thankful we are for what He has done and what He is doing for us. Patuloy po, hindi na puputol yung kabutihan, yung grace ng Lord. Sabi nga, di ba, so, natin, grace upon grace. Patuloy yung kanyang kagandahan loob sa atin. It's a great privilege na tayo po ay pinili ng Lord, di ba? Para makapaglingkod sa hari ng mga hari. Di po ba? Imagine niyo po yung Diyos ng powerful God, yung pinagsisilbihan mo. Ito ba yung something na ikaka-proud po natin? Di ba? Kaya lang na, yun yung nakakalungkot pag sinabi ng work ka, pero hindi ganun mag-work sa Lord. Ito yung nakakalungkot. Samantalang dapat, kumbaga nagmamalaki ka na ikaw ay pinili ng Lord para siya ay paglingkod. Amen po. Ganun din po tayong lahat. Hindi lang po yung worker. Dapat lahat po tayo. Nabibigay natin yung talagang dapat na paglilingkod natin sa Lord. Paano nga? Sharing. Mag-i-invite lang po kayo. At yung patuloy na pagdalo. At ipamuhay. Yun ang mahalaga doon. Diba? Na napapamuhay po natin lahat ng pinag-aaralan po. For the glory of God po. Amen po? So, ang tanong, paano ba tayo mag-serve sa Diyos? How to serve God? Gusto niyo po bang malaman? Amen. Nga po, palakpakan muna natin. Paano tayo mag-serve sa Lord? Number 1, Serve God wholeheartedly. Hindi half. Hindi quarter. Whole. Buong pusong paglilingkod dahil deserve ng Lord John. Kung paano sinasabi natin, deserve ko naman na pagpalain ako ng Lord eh. Deserve din ng Lord na paglingkuran natin siya. Amen? Yung buhay niya, yung binigay niya sa atin, at hanggang ngayon, patuloy na binibigay niya yung gusto po natin, di ba? Kaya, we need to serve Him ng buong puso at buong kaluluwa. Yun po ang gusto ng Panginoon. Sabi sa Joshua 22:3, wala po sa slide dahil pakibasa na po sila. Sister Rory, pakibasa na po. Joshua 22. Ibigin niyo ang Panginoon na inyong Diyos. Pamuhay kayo ayon sa kalooban niya. Tuparin ang mga utos niya. Maging matapat sa Kanya at paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Amen. Diba? Utos po ba talaga ng Lord? Diba? Ganun po daw natin siya ibigin. Ito pa rin yung utos niya. Maging matapat sa Kanya. At paglingkuran niyo siya ng buong puso at kaluluwa. Ganun po ang kumbaga dinidemand ng Lord na paglilingkod na dapat natin ginagawa sa Kanya. Hindi yun ang pipilitan lang po tayo na maglingkod. Po. Hindi yung kung kailan lang natin gustong maglingkod. Dapat po talaga pag maglilingkod na tayo, for example, araw ng Monday na po, hindi na po ako tumatanggap ng anumang appointment o lalabas. Basta magtutulog po ako. Kasi mamaya matapik ako sa labas, nagkaroon ng aberya, ganyan naman po ang demonyo eh. Gagawin yan lahat para hadlangan po. Kaya dapat, hindi po. Basta kung dapat maglilingkod, dapat yun na po dapat. Ginagawa na po natin. Kasi nga po, di ba, sabi nga natin, hindi tayo worthy, pero pinili tayo ng Panginoon. Kaya sobrang grace yung binigay ng Lord sa atin na dapat natin tinatanaw ng utang ng loob. Tulad tayo, maging kalud tayo ni Pablo, di ba? Unworthy siya eh. Bakit? Pumapatay, nagpapapatay ng mga Kristiyano, pero tinawag ng Lord para maglingkod eh. Ganon din naman tayo, di ba? Hindi naman tayo mababait talaga eh. Pero tinawag tayo ng Lord para maglingkod sa Kanya. Unworthy tayo, di ba? Sabi sa unang Korinto 15:9. Unang Korinto, chapter 15, verse 9 to 10. Verse 9, sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ni hindi ang mga nga ako karapat dapat tawagin isang apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Verse 10, ngunit dahil sa kagalakan
niya, ako'y naging isang apostol at hindi naman nawala ng kapuluhan ang kaloob niya sa akin. Amen. O yun po, yung sinasabi ko kanina. Dapat hindi nawawala ng kabuluhan ang pagkatawag ng Diyos sa atin. Ganun po, nagawa talaga ni Pablo yan eh. Talagang grabe nung naglingkod siya sa Lord, di ba? Kahit alam niya papatayin siya, tugod siya. Kahit sinasabi na, di ba, ipinag-aralan natin ng nakaraang ko, na bawat tao na pupuntahan niya, alam niya may papatay sa kanya, alam niya may uusig sa kanya. Sabi, ano kayo? Sabi, di ba? Ano kayo kung mamatay sa Lord ako. Yun po, dapat ganun po tayo. Alam natin, sa Lord tayo eh. Bahala na ang Lord, di po ba? Importante, naglilingkod po tayo sa ating Panginoon. Yung po grace ng Lord po yun. Hindi tayo karapat-dapat, pero ginawa niya po tayo worthy because of His grace. Kaya dapat po, mag-serve tayo wholeheartedly with thanks. Give Him the best service that we can give Him po. Dahil na po ito sa grace ng Lord na binigay sa atin. Sabi sa 1 Timoteo 1:12, Unang Timoteo 1:12, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. yun po yun, di ba? Ginuring niya tayong maging karapat-dapat na maglingkod sa Kaya maging wholehearted po yung paglilingkod ni Pablo kasi nasa isip niya lagi yung grace ng Lord. Yung ginawa lang ako ng, kumbaga kinabagan lang ako ng Diyos eh. Kaya dapat gawin ko lahat ng magagawa ko. Mapaksaya ko ang Lord. Diba? Ganun po dapat yung nasa isip po natin every time na naglilingkod po tayo eh. Nalulungkot tayo pagka yung hindi natin nagawa ng maayos yung paglilingkod po natin. Tayo po yung dapat nararamdaman natin. Kaya ako dapat. Kapag hindi ka nakalinis na maayos, alam mo, magbabag dapat ka. Ako, hindi ka pa nag-aral mabuti, alam mo yun, nakakapag-aral po. Kaya dapat, nakahanda na po tayo na every time maglilingkod tayo, buong puso, buong kaluluwa na po yun. Despite po ng mga persecutor na meron dyan sa atin, kung minsan yung mga mahal natin sa buhay, mismo yung mag-persecute sa atin, di ba? Pero huwag po natin pansin. Pagsilbi po tayo sa Panginoon. Dahil lahat po ng yan may kabayaran sa Panginoon. Okay. May sabi sa unang Timoteo 1:13-14. Wala yan. Sila, Sister Karen. Wala. They go with the verse 13, kahit na noong unay nila pastangan, inusig at nilait ko siya, sa kabila nito hinakabag sa akin ang Diyos. Yun po, sinasabi ni Pablo na sa kabila nung ginawa niya, nandun pa rin yung kahabagan ng Lord. Kapag hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. So, kumbaga, sabihin na natin, okay na. Kasi hindi mo pa alam. Hindi pa alam yung katotohanan. Pero tayo, alam po ba natin? Alam na natin ang katotohanan. So, hindi na po tayo accepted. Dahil alam na po natin. Siya sabi niya, hindi ko kasi alam naman yung dating ginagawa ko. Alam niya, tama yung ginagawa niya na pinapahuli niya mga Kristiyano, pinapapatay. Alam niya, tama yung pananampalataya niya. Pero nung nalaman niyang mali siya, sobrang sunod naman siya sa Panginoon. So tayo dapat po, alam natin, dapat gamitin na po natin. Sabi sa verse 14, pinasagana sa akin ang gandang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pagkipag-usap kay Kristo Jesus. Ayun po. Diba, ano yung pinasagana sa kanya? Yung kagandahan loob ng Lord. So, nasa atin ba yung grace ng Lord? Sumasagana ba yung kagandahang loob ng Lord sa atin? Amen. Amen po ba? Yun po kasi the same grace, kung ano yung kagandahang loob ng Lord sa Kanya, ganon din sa atin. Bakit? Hindi nagbabago ang Diyos. Noon, ngayon, at magkakailan. Amen. Grace na binigay sa kanila, yun pa rin yung grace na nasa atin. Hindi isa lang yung Diyos po na. Amen po ba?
Wala. Kaya parang wala po tayong maidahilan. Hindi natin sasabihin, kasi naman sila, ganun ang ginawa mo doon tapos sa akin, hindi Wala po tayong pwedeng sabihin dyan. Wala po siya favoritism. Lahat po tayo, hindi siya nagkatangi, lahat tayo pantay-pantay. Kaya dapat faithfully and wholeheartedly mag-serve tayo sa Lord. And number 2, serve God with faithful heart. Tayo na may pusong mapagpasalamat. Count it all joy and privilege to serve the Lord. Tama po. Talagang alam po natin na privilege to na binigay po sa atin na makapaglingkod. Privilege na magbahagi ng kanyang salita. Privilege na sabihin mo yung katapatan ng Lord. Privilege na pinagpapala ng Lord para maging pagpapala. Privilege po yun. Kaya po gamitin po natin in serving the Lord and count it all joy. Hindi po kabigatan ang maglingkod sa Diyos. Hindi kabigatan ang sumunod sa Lord. Alalahanin po natin sa pagsunod natin, saan ang punta natin? Heaven. Sa langit, dito ba? Magiging kabigatan pa ba? Sisiba-sibangon pa ba tayo? Di po ba? Samantala pag naglingkod ka, alam mo, pupunta ka ng langit. Di po ba? Kaya yun po, maging mapagpasalamat po tayo. Awit 105 verse 3. Wala po si Sister Melda. Sige po. Pwede po ba taga-Japan na lang? Sige po. Sel. Awit 105 verse 3. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Amen. O, sino daw po ang gusto maglingkod sa Lord? Ano daw dapat gawin? Parang lungkot nyo eh. Saya. Parang lungkot na. Dapat ano daw? Kasi privilege nga po yun na makapaglingkod tayo sa Panginoon ng mga Panginoon sa hari ng mga hari. O di ba? Kusang paglilingkod dapat may kagalakan yung may grateful heart. Hindi na yung tutulak ka pa. Oy, paalala. Sabado ngayon, araw ng linis. Kakalampagin ka pa. Dito ba sa mga appendices? So, di ba? Kapag hindi po, alam na natin. Excited na tayo. Bukas na po. Maglilingkod na naman ako sa Lord. Dapat ganun po tayo. Ako, maglingkod na bukas. Kailangan meron ako na-share ng word na meron ako na sa Lord. Diba? Pwede po kayo sumama sa iCare, sa follow-up. Pwede po. Para makakapaglingkod po kayo sa Panginoon. Yun po yung dapat na hindi tayo tinututak. Kung nasa isip po natin yung lahat ng ginawa ng Lord, sobrang maglilingkod tayo. Dahil dapat yung sobrang grateful po tayo. Dahil ito nga, ang punta po natin ay langit. Po. Kaya ngayon para maglingkod na po tayo, ng inyong pasasalamat at pinipagkalakan po natin. Tayo po tayo at ihayag po natin ang kapatiran ng Lord. Hindi naman ibig sabihin na tayo maging worker ng church. Wala na tayo pagsisilbihan pag na tayo worker. So, pero worker po tayo ng Lord. Lahat po tayo na dapat na ginagawa para makapagdala po tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Sabi sa Awit 100 verse 2, Awit 102. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Amen. Amen. Paglingkuran daw siyang pusa. Pusa. Yan po siya. Lagi po natin count our blessings to be able to follow and serve the Lord with a grateful heart. Kaya muli po ang tanong sa atin, maglilingkod ka na ba? Amen. Wala pa rin sumagot eh. Yan po ang umaasa po ang Lord na Amen. Ang sagot. Sabi nga sa'yo,
Joshua 24:24. Yan po yung dapat nasagot po natin doon sa tanong na maglilingkod ka na ba? Ano daw? Maglilingkod kami kay Yahweh na aming Diyos at susundin namin ang kanyang utos. Yan po ang gusto ng Lord na marinig po sa atin. Para ano ang resulta? Result. He will never leave us. Gusto po ba natin yan? Amen. Siyempre, pag sumusunod ka sa Lord, hindi ka niya iiwan. Kasi sumusunod ka hindi kasama mo siya. Kapag ka maglilingkod, mawawala ka talaga. Hindi ka niya iniwan. Ikaw ang hindi sumunod. Amen po ba? Yun ang Lord Hindi tayo iiwan ng Lord pag tayo po ay sumusunod at naglilingkod sa Kanya. Sabi sa awit 94:14. That's Awit 94, verse 14. Mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. Amen. Napakasarap marinig nun pag ikaw po ay naglilingkod sa Lord, di ba? Pangako niya na yun, hindi ka niya iiwanan. Yung hirang niya, diba? Hindi niya tatalikdan. Hindi niya kakalimutan. Amen po. Amen. Kaya naman po, nararamdaman natin yung kilos ng Lord na kailangan ko ng maglingkod ng may katatagan, ng may pasasalamat. Ganun po. Hindi tayo pababayaan ng Lord kasi inirang niya tayo O pinili niya po tayo. Kaya po yun po yung naisin na natin na pagpasok o bago, kahit meron pa lang. Mag-serve na po tayo sa Lord. Huwag na natin itayin yung 2024. Baka mamaya, hindi na dumating, di ba? Dumating na ang Lord. At least kahit one day, nakapaglingkod ka sa Lord. Di ba ba? Bago dumating ang Lord, kasi di ba natin, kung bukas maglingkod ka sa susunod na araw, dumating ang Lord, nakapaglingkod ka. Amen po? Amen. So, yun po. Yun. Hanggang dumating ang Lord na hindi po mawawala ng kabuluhan ano man yung pagpapagal na gagawin po natin when we follow the Lord wholeheartedly and with a grateful heart po. It brings joy to the Lord. Yun po yung mag-pray. Nagagala, napapasaya natin ang Diyos once na naglilingkod po tayo sa Kanya. Yun po yung kaya in return. Sabi sa Job 36 verse 11, Job 36 verse 11. Kung susunod sila at bibigyan niya, buong buhay sila mamumuhay sa kasaganaan at kaligayahan. Amen. Hindi po ba napakasarap niyan? Hindi po ba sabi niya sa English, if they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Amen. Diba? Yan po yung pangako ng Lord at alam natin na naranasan ni Job po yan, kaya niya nasabi yan. Dahil ganun ang Diyos natin na pinaglilingkuran. Hindi na tayo for the rest of our day, di ba? Sabi niya doon, 10 years of contentment. Kaya, masarap mo mabuhay na content. Diba? Kaya po sabihin na hindi yung literal na prosperity yan, ang nagpa-prosper sa atin, yung spiritual natin. Na kahit walang maraming pera, pero masaya. Amen. Diba? Yun po yung doon tayo nagpa-prosper sa spiritual po natin. Yun po yung pagpapalang paloob sa atin ng Lord. Ito po, bilang ng last verse po natin. Tingnan po natin ba po. Malakias 3:17-18. Verse 17, magiging akin sila, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, ano daw po? Itatangin ko sila bilang sariling akin. Ililigtas ko sila tulad ng pagliligtas ng sa kanino? Itatangin niya yung naglilingkod sa Kanya. Ganun po ang Lord, ililigtas niya lahat ang naglilingkod sa Kanya. And verse 18,
muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa Diyos at ng naglilingkod po siya. So may difference po. Malaki ang kaibahan kung naglilingkod tayo at hindi. Kami makikita nyo ang pagkakaiba. Sino ang pagpapalain? Yung naglilingkod. Sino yung ililigtas? Yung naglilingkod. Sino yung itatangi, ibubukod? Yung naglilingkod. So ano po ngayon ang sagot? Maglilingkod ka na ba? Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin kaya po, yun po yung gagawin ng Lord sa akin. And if you are being convicted by the Holy Spirit to serve the Lord, this is the day that the Lord has made. Ano gagawin natin? I will rejoice and be glad. Kasi nag-commit ka ngayon na yung araw na convicted na ako, maglilingkod na ako. Oras na para magsaya. Amen po ba? Let's celebrate and give thanks to the Lord. The privilege yung, sabi nga natin, privilege and opportunity na tayo maglingkod. Amen po? Amen. Tayo po